each. How to join? For every purchase of 500 pesos sa retail section and 1,000 pesos sa wholesale section, you are entitled to one raffle coupon stub. Just fill out its coupon stub with your complete name, address, telephone number, signature, and drop your entries at all outlet of Elizabeth Salem stores. Mas maraming pinamili, mas maraming sansang manalo. Per DTI, Bataan Permit Number 34, Series of 2016. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito at patuloy na naglilingkod sa inyo ang Bataan Farmers Center, ang tunay na one-stop store pagdating sa pangangailangan ng inyong mga alagang hayop. Matatagpuan sa number 19 Teodoro Camacho Street, Bagong Bayan, City of Balanga. Para sa mga nag-aalaga ng baboy, narito na ang produktong magbibigay ng siguradong kita dahil mataas sa kalidad ng laman at mabigat na timbang ng baboy. Vantage Hog Feeds, ang sikreto ng matalinong magbababoy. At GTX Poultry Feeds naman para sa matimbang na broilers. Ang Vantage Hog Feeds at GTX Poultry Feeds ay gawa ng Premium Feeds Corporation. Sa mga kaibigan sabungero at breeders ng manok panabong, nais po naming ibalita na dumating na sa Bataan ang isang pinakamahusay na pagkain sa manok panabong, ang Warhawk Game Fowl Power Series Feeds. But wait, there are more. Mabibili rin sa Bataan Farmers ang Thunderbird Power Feeds at GMP Maintenance Feeds, Sagupaan Super Feeds, Progressive Conditioning Grains at Pigeon Flyer, Kamandag at Rainbow Conditioning Grains, Value Meal and Vitality Dog Food, Strike Maintenance Dog Food at Veterinary Drugs. Ops, hindi pa tapos, may babibili rin kayong mga accessories tulad ng scratch pen at flying pen, dog cage, bird cage at Bataan Farmers Center, ang tindahan ng kapatid, kapuso at kapamilya na tapat na naglilingkod sa inyo. O ano pang hinihintay ninyo? Bili na sa Bataan Farmers Center na matatagpuan sa number 19 T. Camacho Street, Bagong Bayan, Lungsod ng Balanga. Bataeños, anong masasabi ninyo? Eddie, wow! Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. You lead the way, got your eyes beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life we created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, twisted color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Alright, magandang evening sa mga nakikinig sa atin ngayon. Dito lamang yan sa 98.3 FM Smile Radio. Yun ba't nabubulol, di ba? Ayan, good evening everyone. Welcome to hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favor. Ayun o. Energy talaga. At syempre, binabati muna natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Angeles, Pampanga. Kay Tita Sins, kay Mami Helen, kay Kuya Pong. Ay, hindi pala, nasa parang bagak na pala sila ngayon. Yan. Happy listening po.
cool in the cold in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith and in life. I never known to touch, and still I stop my clutch. Yan, syempre binabati rin po natin lahat-lahat ng mga tagapakinig po natin ngayon dito sa 98.3 FM Smile Radio. At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga tinuruan natin at naki-fellowship sa atin dyan sa La Trinidad, sa Zion Christian Church. Ayan, nagpapasalamat po kami sa pag-accommodate niyo po sa amin dyan for 4 days and 3 nights. Ayan, maraming salamat po. At yan, syempre, nandito na naman po tayo dahil Friday night na naman. Nandito po tayo ngayon sa nag-iisang hashtag nyo sa anumang status nyo sa buhay. Nandito po tayo sa hashtag BBF. Hashtag blessed, beloved, and favored. Waking up knowing there's a reason. At syempre, hindi natin makakalimutan ng ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California. Lalong-lalo na po kay Nanay Sol at kay Tatay Edmond Evangelista. Yan po. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Good evening everyone and Merry Christmas kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista ng Sacramento, US of A. Yan. At may pinapabati po si Ate Sol at si Kuya Edmond, Healthy Cooking Solution of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sister Cora Yap, dealer of Salad Master. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sister Connie Masuecos. Mission team of TRCF, headed by Brother Boboy Yap. Music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sister Larry Mangera, with Brother Leo and Sister Marisa Suwan, Ezra Cortez, Nora, and Benny Tabingo, Tony Nukal, EJ, and Frances. Ganon din po si Josie Evangelista, Janet, and Calvin Allen. Nukal family of Sacramento and Texas. Ganon din po ang Magpantay family sa Munting Batangas. Queen Richard Alice, Konsihal Richard Alice, Jeff and Jam. Jimmy, Queen Adrian, Kim, Jay, at Sed, Casey, and Kathy. Grace, Steele, Jack, Nika, Micah, Gio, Nante, and Abel Magpantay in Abu Dhabi. Victor, Malu, Chuck, Bong, Maye, and Arjo. Evangelista and Alzate family also in Munting, Batangas. Melquist and Darwin Almario, Iya and Yana Valencia, Ate Ani, Abelia, and all CHO staff. Greetings from Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista. Good evening po. At syempre po, binabati din po natin si Tatay Ed and Nanay Evelyn Santiago ng Lote Puerto Ribas. Ayan. At syempre binabati natin lahat ng mga tagapakinig natin ng Merry Christmas. Yan, malapit na yung Pasko. Kaya po ngayong gabi, magsama-sama po tayo sa isang masayang kwentuhan, kantahan at tugtugan. And sa lahat po ng gusto po kaming makita at mapanood via live streaming, punta lang po kayo ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. At kung meron po kayong mga greetings and questions, just text 0906-907-1316 for Globe and 0907-9063-4524 Smart. Okay. Eyes with wonder, whatever
Again, 0906-907-1316 for Globe and 0907-9063-4524 for Smart. The clock, black and white, twisted color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Alright, tuloy-tuloy mga kwentuhan dito lamang yan sa hashtag BBF. And for now, here's a song from Israel and New Breed, Rest Power. Put your hands together, come on. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Oh, 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 with the voice of triumph. Oh, oh, oh.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At alam ko po na kahit po maraming mga pinagdadaanan ng ating bansa at maraming mga problema tayo sa buhay natin. Pero ang katotohanan kapag dumarating po yung araw o panahon ng Kapaskuhan, talagang naliligayahan ng ating mga puso. So, ayan. Before we start, gusto ko pong mag-pray muna po tayo. Manalangin po muna tayo. Ano? Ayan, hingin po natin ang gabay ng Espiritu ng Diyos sa atin pong kalagitnaan. Okay, let us pray. Lord God, salamat po sa gabi po na ito na muli kami po'y makakapag-aral at makakapakinig na iyong mga salita. We pray, Lord, na maging bukas po ang aming mga puso at salamat sa iyo pong mga salita na mahasik sa aming pong mga puso. And we pray na ito po ay mag-manifest at patuloy po naming maunawaan at maintindihan kung bakit po kayo ipinanganak, ano po ang layunin kung bakit po kayo naparito. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pagmamahal at pag-ibig niyo po na ibinigay po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala na amin pong tatanggapin sa gabi po na ito sapagkat ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay makapangyarihan na kapag ito po yung amin pong tinatanggap at pinapakinggan sa aming mga puso, nagkakaroon po ito ng malaking pagbabago o transformasyon sa buhay namin. Salamat po. Pagpalain nyo nga po lahat po ng aming mga tagapakinig. Yung po may mga sakit at karamdaman, Panginoon, pagalingin mo po silang lahat. At ang iyong pong kapayapaan ang pagmaghari po sa kanila. Pagharian mo po ang mga kapatid po namin na nakikinig po sa mga oras po na ito. Ang mga nalulumbay, nalulungkot, yakapin mo po sila. Ang mga nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, paunawan po sa kanilang yung mga pangako ay totoo, ikaw po ay totoo, ikaw po ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ang tagumpay, inaangkin po namin na kami po ay tunay na mapagpapala sa gabi po na ito. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayon pong gabi, mapalad po tayo, ano? Ano ba ngayon? Friday. So sa mga busy sa trabaho, baka hindi ho ninyo alam, 2 araw na lang po ay Pasko na o 2 tulog na lang. So ngayon ay Friday, bukas disperas ng Pasko. So kaya ngayong panahon na ito, baka yung iba nagpa-panic buying, ano? At nagraras Holiday rush. holiday rush para sa pagbabalot ng regalo. Kaya nga kanina, Brother Steve, sobrang traffic, ano? Ay, opo. Halos kami, ang tagal namin, halos wala kami masakyan. Talagang pagpalagan nitong panahon, talagang mga tao ay parot parito sa mga mall, sa mga pamilihan, at sila po ay naghahanda ng kanilang mga panghanda at pambalot ng regalo. Ikaw ba, Brother Sim, meron ng pangregalo? Actually, Naka-ready na. Okay. Pero ganun pa man, wag ko kayong mag-alala. No? Kung wala pa kayong regalo, may bukas pa. Ayan. May bukas pa. Pwede pa kayong humabol hanggang bukas. Anyway, kung talagang wala talaga, ibalot nyo na lamang ang inyong pagmamahal. Okay? Amen. So sa gabi po na ito, ay sabi ko nga po sa inyo, mapalad po tayo sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapakinig po tayo ng kanyang mensahe sa isang kapatid natin. Hindi po kami ang mag-share ngayon, baga pa, singit-singit lang kami ni Pastor Aline, at nakakatuwa sapagkat itong ating kapatid na ito ay talagang sabihin nating bata pa pero anointed man of God, at mayroon siyang mensahe sa kanyang puso at maaga niyang naunawaan sa kanyang buhay ang dakilang pagmamahal, yung tinapos na gawa ng Panginoon at kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa para sa atin. So sa gabing ito, siya po ay magpapahayag ng kanya pong mensahe patungkol sa darating na Kapaskuhan. At upang maintindihan po natin, ano ba talaga ang tunay na diwa ng Pasko? Sino ba talaga ang ating sineselebrate? O ano ba talaga ang dahilan bakit may Pasko? Ayan. So maganda po kayo, alam ko po kayo nakahanda na, at buksan po ninyo ang inyong mga puso sa gabing ito upang yung tunay na mensahe at tunay na diwa ng Kapaskuhan ay tanggapin po natin ngayong gabi. Pero before that,
ay hayaan niyo po na bumati muna kami ng hi and hello and Merry Christmas kay Nanay Sol and Kuya Edmond at sa buong grupo ng ating mga kapatid dyan sa Darak Christian Church sa California. So hi hello po sa inyong lahat. Merry Christmas. Ate Sol, nandito ang iyong unika iha, ang iyong kamukha, ang iyong ka-look-alike. So, ayan, dito si Grace, kasama natin ngayon na isang nurse. Grace, pwede bang bumati ka lang sandali? Mag-hi ka lang. Halika lang, anak. Hindi, halika lang. Sabihin mo lang mag-hi ka lang kay nanay mo. Gusto ka niya mapakinggan. Hello, pati mo lang siya na Merry Christmas. Merry Christmas po sa aking nanay na si Nanay Sol at si Tito Edmond sa Sacramento, California. Salamat. Naku, palagay ko, naluluha-luha si Nanay Sol niyan at talagang, palagay ko gusto kanyang padalan dollars niyan. Biro lang po. Okay, amen. Glory to God. So, wag na po natin patagalin. Okay, malugod ko po pinapakilala sa inyo ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi na si Brother Steele Katangay. Brother Steele, sa'yo na. Sige, praise God. Magandang gabi po sa lahat. Pastor, gusto kong i-share yung Sige. sinasabi dito sa Luke 2 verse 7. Yeah. Nasabi dito sa Holman Translation, Then she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him snugly in cloth, and laid him in a feeding trough because there was no room for them at the lodging place. Pastor, na-imagine ko, no? Yung hari ng mga hari, si Hesus Kristo, pinanganak sa earth, pero kung titignan natin kung paano siya pinanganak, ang binalot lang sa isang tela and then nilagay sa pakainan ng mga hayop. So, nga po pala, i-share, gusto kong i-share yung pamagat ng ating pag-aaral na may pinamagatang not what you expected. Not what you expected. Pastor, tinanong ko sa sarili ko, kung ako ay mayaman, kung ako ay may pera, naisip ko, saan ko kaya gustong ipanganak yung aking unang magiging anak? Siyempre, sa magandang hospital. Actually, nag-research po ako sa net, at ito yung 3 pinakamahal na ospital sa buong mundo. Okay. Yes. So, ang una po, sabi rito, most expensive hospitals to give birth, ang una is the Duchess of Cambridge. Wow. So, sila Prince Charles, dito po nila pinanganak. Siyempre, royal blood. family. Pipili sila ng pinakamagandang hospital. At alam niyo po ba, $15,000 per night. Wow! So, it's 10,000. almost... Magkano yun? Almost Mga magagaling dyan. almost sa 100 or 75. Oh, basta mahal siya. So, Basta mahal actually, hindi ko lang siya na-compute eh. Pero, compute. ayun po yung binabayaran nila per night. Pero hindi po yun ang pinakamahal. So, isipin nyo, yung royal family, hindi ito yung pinakamahal na hospital. Ang pangalawa po is nakita is isang hospital sa New Jersey na sabi nito, pagka nag-normal birth ka, $18,372 or 918. Wow. So, almost $1 million kapag normal birth. So, kapag CS naman po, is 1.3 M. Grabe. So, isipin nyo kung 4 yung anak nyo, so, for 4 million agad ang kailangan yung ubusin. Pero hindi po ito. Dito ako natuwa sa isang hospital na to na matatagpuan sa Hong Kong. At ang tawag po rito sa hospital to is the Matilda Hospital. So, para lang makapag-reserve ka, kailangan mo magbayad ng reservation fee na 1 million down payment. Wala pang bayad ang room, wala pang bayad ang doktor, wala pang bayad ang kahit na ano. Grabe, pero makikita mo po rito na para kang nasa 5-star hotel na kung saan pagbukas mo ng bintana is malawak na karagatan ang makikita mo. At talagang napakaganda. At deserve talaga ng isang hari, isang kilalang tao, ang dito yung pinanganak kung kaya niya naman, ano? Ang ipanganak sa napaka-special, napakamahal na hospital dahil siyempre kinikilala sila sa lipunan. Yes po. Pero kung titignan natin yung storya ni Jesus, ano? Knowing na may prophecy nung mga unang panahon, way back 100 years bago siya pinanganak, sabi sa Isaiah verse 96, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So,
parang sobrang special ng ibibigay na batang ito sa atin. So, bakit sabi po sa pamagat natin, not what you expected. So, pinanganak siya sa isang manger. Ngayon, Pastor, gusto ko lang balikan tong makikita natin kung may mga Bible kayo sa bahay. Ang pag-uusapan po natin yung matatagpuan sa Luke 2 verse 1 hanggang 14. So sabi po rito sa verse Luke 1, basahin natin bago siya manganak. Sabi ng angel kay Mary, Pastor, sabi niya, the angel said to her, Mary, do not be afraid, you have found favor with God. So napakaganda, no? Napakagandang encouragement natin na sa bawat problem na kakaharapin mo, na sa bawat pagsubok na nandiyan sa harap mo, so may anghel, may Jesus na gustong nagsasabi sa iyo na huwag kang matakot kasi ang favor ng Diyos ay nasa. Saka napakasarap nun, Brother Still, yung sabihan ka ng huwag kang matakot dahil nakatanggap ka ng pabor mula sa Diyos. Napakaganda nun. Sabi ko sa verse 31, see, you are to become a mother and have a son. You are to give him the name Jesus. Verse 32, he will be great. He will be called the Son of the Most High. The Son of the Most High, the Lord God will give him the place where his early father David sat. He will be king over the family of Jacob forever, and his nation will have no end. Pastor, kung tayo si Mary, ano i-expect mo kung paano mo ipapanganak ang bata knowing na may anghel na nagsabi sa'yo, Hoy Mary, ang pabor ng Diyos nasa sa'yo at yung batang yan, magiging hari yan katulad ni David at yung kaharian niya hindi kailanman matatapos. Siyempre, yun din ang tingin ko kung ako si Mary at talagang, nako, sobrang special nito. Malamang puro magagandang bagay ang mangyayari. Siyempre, ang nasa sinapupunan niya, hindi ordinaryong tao eh. Tapos may mga promises pa, may mga prophecy pa. So, siyempre, na-expect niya na mas matindi ang pagpapaluwalan ng kanyang sanggol. Hindi basta-basta. Tama po. Bago po tayo magpatuloy, gusto kong tanungin yung bawat isa. Sabi rito, has your life turned what you have expected? What has been the greatest disappointment in your life? So, Pastor, habang naglalakad si Mary, si Joseph, upang maghanap ng tutuluyan, so ano kaya iniisip nila? Lord, nakala ko pa. Pabor ko na. Eto sobrang special, sobrang magiging hari ito. Bakit nandito kami nasa lamig? At wala man lang kaming kwartong mapagtuluyan. Parang kabaligtaran ng kanilang Totoo po. So minsan tayo, hindi natin sa buhay natin, parang ano yung na-expect ko sa buhay ko, bakit ngayon parang hindi ito yung nangyayari? Sa kabila ng paniniwala ko, pananampalataya ko, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? No, sabi, in Luke 2 verse 1, in those days, a decree went from Caesar Augustus that the whole empire should be registered. So, sa panahong ito, Pastor, merong isang pinuno, isang emperor sa kanila, nagngangalang Caesar Augustus, ang nagsabi na gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang sasakupan niya. Gusto niyang tignan kung ilan yung mga taong hawak niya, kaya nagpatala siya, nagbigay siya ng isang order na kailangan yung magpa-register doon. Ano po? So, si Luke po, parang meron siyang gustong i-highlight dito na dalawang hari sa kwento. Sa isang banda, si Caesar Augustus na makapangyarihan na nagpapalaki ng kanyang nasasakupan, na gusto niyang malaman kung gaano kalaki, na nandun sa maayos na bahay, kilala ng lahat, na sentro lahat ng paningin sa kanya, at sa kabilang banda, nandito ang pinangakong King of Kings, pero nasa isang munting bayan na ipapanganap. Na kumbaga, parang gustong sabihin ni Luke sa atin, na mayroong haring darating, pero hindi ito katulad ng mga naunang hari. Yung haring ito sa pamamagitan ni Jesus Christ is iba. Iba sa mga hari. Pastor, nag-research ako ng konti tungkol kay Caesar Augustus. At nagulat po ako sa aking nakita. So isa pong ruins ang natagpuan na may kinalaman kay Caesar Augustus. At sabi po sa article na nabasa ko, the following was found chiseled on the ruins of an old government building in Asia Minor dated 6 BC. So ito po yung nakalagay sa ruins na yun, na nahukay, na nakaukit sa bato. The most divine Caesar
we should consider equal to the beginning of all things. Mhm. For when everything was falling into disorder and tending toward dissolution, He restored it once more and gave the whole world a new aura. Mhm. Caesar, the common good fortune of all, has brought our life to the climax of perfection in giving to us the Emperor Augustus, who being sent to us and our descendants as Savior, has put an end to the war, has set all things in order. So, naniniwala po si Caesar Augustus nung panahon niya na siya ay pinadala as a Savior and claim niya na siya ay prinsipe ng kapayapaan. So, knowing na ang mga hulang ito nung panahon ni Isaias is nakatuon kay Jesus, pero ang namumuno ng mga panahon ni Caesar Augustus is claim niya na siya ang tagapagligtas, na siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya sa istorya ni Luke, pinagkukumpara niya yung dalawang ito. Pastor, sa isipin ng mga Hudyo, alam nila ang prophecy from Isaiah, pero ibang expectation nila. Nag-e-expect sila ng isang haring katulad ni David, na kung saan nung unang panahon na sila ang nagwawagi sa lahat ng laban, knowing ng panahong yon na nasasakop sila ng Roman Empire. So, nung panahong yun, nag-expect sila ng tagapagligtas na mala Caesar Augustus, kaya hindi nila matanggap si Jesus nung mga panahong yan. Ito ba, Pastor, yung isang nabasa ko tungkol kay Caesar Augustus. Regarded as divine, as Savior, and as the beginning of the good news for the world, in many other inscriptions and papyri, Augustus is referred as to the Son of God. So, marami pang mga papyri, marami pang mga remain na nahukay na itinatitle kay Augustus na the Son of God. Ito pa po, may isa pa. Sobrang dami, konti lang yung binigay ko. Augustus has ended 100 years of civil war and achieved over 40 years of eternal peace and prosperity. Kaya siya tinaguriang Prince of Peace. So, sa kwento ni Luke, sa pagkakapanganak kay Jesus, meron siyang dalawang binibigay na comparison, na merong isang hari na nag-claim, na emperor na nag-claim na siya yon, pero meron naman sobrang humble dito sa kabila na halos, bakit mapaisip ka, bakit dyan mo naisip na ipinanganak? Bakit dyan mo naisip sa mga tao yan sumama? No, parang malaki ang pagkakaiba ng dalawang hari ito. Nasabi po rito, the first registration took place while Quirinius was governing Syria. So, everyone went to register each to his own town. Basta merong verse sa Mika na nagsasabing sa Bethlehem dapat ipanganak si Jesus. Tama po ba? Yes. Pero, ang hindi alam ni Caesar Augustus, finufulfill na yung prophecy ng Panginoon, without knowing it, na hindi niya alam na pinufulfill niya pala yung gustong mangyari ng ating Panginoong Diyos. So, huwag po kayo ma-discourage kung sa tingin nyo yung boss nyo is hindi nyo kasundo. Dahil pwedeng gamitin ng Panginoon yan. Lahat ng uri, pwedeng gamitin ng Panginoon para i-fulfill yung mga magagandang plano niya para sa'yo. Ang kailangan lang po rito is patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Pastor, naalala ko yung kwento ni Abraham at ni Isaac. Habang paakyat sila ng bundok, knowing na akala ni Abraham na katapusan na ng anak niya pagdating nila sa taas ng bundok. Pero alam niyo po yung ginagawa ng Diyos habang papaakyat pa lang sila. Meron na siyang trinatrap na love doon para bago niya patayin sa sarili niya. Oops, stop dahil merong love na inihanda ko na bago pa kayo umakyat. So kung anong talagang hindi mo expect, kung ano man ang nangyayari sa buhay nyo, akala mo papunta ka na sa dulo ng kapahamakan. So tandaan lang natin na keep trusting Him. Kasi sa dulo nun, mayroong magandang plano sa yan para sa inyo. Amen. So ito pa po, Pastor, pinagkumpara nyo nung una si Christ and Caesar. Ngayon, pangalawa, Messiah in a manger. Tinignan ko po yung manger ko, anong itsura nung panahon. So, not like the popular picture, na kahoy ang manger nila. So, tinignan ko po siya at nung panahon, na-discover ko nagawa sa bato ang pakainan ng mga hayop nung panahon yun. So, isipin nyo naman po, yung baby, kapag nga po, pag humahawak ako ng baby, parang natatakot ako kasi parang sobrang sensitive. Na anytime pwedeng masaktan. And then si baby Jesus, na King of Kings, Lord of Lords, humiga
Oo. Unang araw niya pa lang sa earth. Sa malamig na bato. Matigas na bato, malamig na bato ang kinahihigaan niya. So, Lord, talaga bang gusto mo dong ipanganak si Jesus? Tapos, ang tatay niya, karpintero lang. Kung ako siguro magdadala ng kaligtasan sa buong mundo para makita ng tao, ipapanganak ko siya sa lahi ni Cesar. Para lahat ng mundo, lahat ng tao sa buong mundo nakatingin sa kanya. Kilalanin siya. And after that, naisip ko si Mary. Kung meron nagtanong, Mary, ba't buntis ka? And then sinagot niya na, anak ito ng Diyos. Parang, kung sa panahon natin ngayon, marinig yan, parang, Lord naman, bakit naman sa ganyang line mo ibinigay ang ating Savior na si Jesus? Na parang, ikaw ang Messiah, pero natagpuan ka sa manger. At sa mga taong hindi karapat-dapat pa. At eto po ang pinaka-profound sa storyang ito. Na ang pinagbalitaan ng mga anghel ay yung mga shepherds. And alam niyo, pastor, ng mga panahon yun yung shepherds, kapag nakakita ka daw ng isang shepherd na nahulog, o nahulog sa bangin or sa pit, hindi mo obligasyon na tulungan sila. Ganun sila kabababa. Hindi sila pwedeng mag-testify sa court. So, at hindi ka pwedeng bumili ng gamit sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi pinagbibintangan silang magnanakaw. Parang sila talaga yung mga tipong wala. At hindi sila pwede mag-testify sa court. Pero, iyon yung ginamit ng Diyos para magsabi ng kanilang buhay. Ano? Minsan, we feel na hindi tayo worthy. Yeah. Minsan, feeling natin sobrang hina natin o di tayo karapat-dapat. Merong ang verse sa Bible, Brother Sil, sabi niya, mas pinili niya minsan yung mga sa tingin ng sanlibutan ay hindi marunong, mahirap, Yes, tama po. upang hiyain yung mga marunong at mayayaman. Tama po. Oo. So, kumbaga, hindi ibig sabihin na wala kang alam o galing ka sa pamilya mahirap, hindi na maisa sa katuparan ng magandang plano ng Diyos sa buhay. Like yung shepherd na kinukwento mo, bakit ka naman sa kanila? Sino ba sila? Tama. Kaso pinili sila ng Diyos. Tama. Yun ang matindi doon. Kaya kung sa tingin nyo po, malayo na yung narating nyo, o sobrang putik ng kinaroroonan nyo, o sobrang feeling nyo is malayo ka sa Diyos, so, dapat po ma-encourage kayo dahil pinanganak si Jesus sa mga katulad natin. Yeah. Sa mga katulad nating makasalanan. Ano po? Bilang panghuli, ang highlight po ng story is hindi nagtapos doon. Hindi puro pangit ang nangyari, kundi merong baby na ipinanganak. At sasabihin ko po sa ating lahat, nakikinig ngayon, na ang highlight sa buhay mo is hindi yung pangit na nangyari, kundi mayroong babyng pinanganak para sa'yo. Amen. At yun ang tignan natin, na merong Jesus na naging baby para sa atin. Sabi sa Luke 2 verse 10, "But the angel said to them, don't be afraid, for look, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people." No, ang message ng Christmas is magdadala sa atin ng good news and great joy. Amen. Good news. Ibig sabihin nito, nakakatuwang marinig at talagang nakaka-athlete ng magandang balita. Mabuting balita, magandang balita. Opo. So, ang kanyang pagdating, hindi masamang balita, kundi magandang balita. Yan. That's the joy. Una message, that's the joy for all the people. Yeah. Pangalawa, that's a hope for all the people. Sabi dito, today a Savior who is Messiah the Lord was born for you in the city of David. No, sinabi po ito sa mga shepherds, ano. Ngayon siguro yung mga shepherds overwhelmed. Kasi hindi sila kinakausap ng mga normal na Hudyo, pero ngayon, kinausap sila ng anghel at sinabi sa inyo, alam nyo ba, may pinanganak na si Jesus para sa inyo na magiging kaligtasan ninyo. And then, nakita ko yung change nito sa puso ng mga shepherd, na mabababa yung self-esteem nila, pero nung narinig nila ang good news, na may worth pala sila, ang ginawa nila, humayo sila at pinagkalat nila yung kwentong ito ng Panginoon. Pangatlo, peace for all the people. Luke 2:13 verse 14, "Suddenly there was a multitude of heavenly hosts with the angel praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to the people He favors." Sabi ni Luke, Amen. ang Diyos na nasa langit, glory to God in the highest heaven, ay sabi rito, magdadala ng peace on earth sa mga taong He favors. Amen. Noong Old Testament, nakikita ko
na iba ang favor ng Panginoon. No? Ano po, Pastor? Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Oo. Parang kailangan mong sumunod sa mga set of rules para makuha ang blessings, Yeah. ang favor nito. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ng Diyos na magkakaroon ng Amen. peace sa earth sa mga taong kinalulugdan niya. Sinabi niya sa kanyang anak nung nabaptize si Jesus, ito ang aking anak na kinalulugdan. At sa totoo lang, si Amen. Jesus lang naman talaga ang kanyang kinalulugdan. Dahil siya lang ang sumunod sa law. Siya lang ang gumawa ng nag-fulfill ng law, 613 commandments. Sinunod niya. Nabuhay siya sa perfect will ng Panginoon. At siya talaga ang kinalugdan ng Panginoon. Noon kasi, Brother Steele, sabi mo nga, bago ka maging kalugod-lugod nung under the Old Testament, kailangan mo talagang tuparin. Kailangan mo talagang, meron kang gagawin. Opo. You have to perform Yes. para maging kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos. Yes po. Ngayon, wala ka pang ginagawa because of Jesus. Yes. Dahil sa binigay ng Ama, yung kanyang anak, at dahil sa kanyang ginawa, kinalugdan niya tayo. Yes. Sabi mo nga kanina, yung baptism, sabi niya, nagsalita siya mula sa heaven, ito ang kinalugdan kong anak, na talagang lugod na lugod siya sa kanya. Ang maganda noon, yung kinalulugdan niyang anak na nasa binautismo sa Jordan River, nasa iyo. Yes, Nasa tama atin. po. So, grabe. So, gaano niya ngayon tingnan yung kanyang anak na nasa iyo ngayon, so, ganun ka rin. Yes. Kalugod-lugod ka rin sa So kanya. yung Christmas po is an introduction lang Yeah. na magtuturo sa atin na yung baby ito ay mabubuhay para mamatay. Amen. Upang tayong mga namatay dahil sa kasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pastor Alin, Pastor, yung sinabi ko kanina na si baby Jesus nung first day niya sa earth is nahiga sa matigas na bato. Yung last seconds niya rin sa earth is habang may sugat yung kanyang likod, is humiga din siya sa isang kahoy na sobrang sakit. So kung paanong naghirap siya mula kapanganakan hanggang kamatayan, is pinili niya yun para yung sarap naman ng buhay ay matamasa ng mga nagsisi sampalataya sa Kanya. So kung tanungin natin sarili, has your life turned what you have ever expected? So kung hindi, patandaan po natin, no matter how bad you think it goes, and not what you've expected, God sent His Son for you, and He will resolve your needs in unexpected ways. So kung sa tingin nyo, papunta kayo sa isang bangin dahil sa sobrang pangit na nangyayari, so tandaan nyo po na merong Jesus na pinanganak para sa inyo. Merong Jesus na namatay para sa inyo. At merong Jesus na sa inyo'y nakipagpalit. Na siya ay naging kasalanan, na hindi nakakilala ng kasalanan upang tayo na makasalanan ay maging righteousness sa pamamagitan niya. Christmas is about the greatest gift of all. Yung pinakamainam na regalo na galing sa langit, pero hindi ito katulad ng ina-expect nating regalo na nakabalot sa magandang kahon at sa sa lovely pambalot. Napakagandang tignan. Ang regalong bigay ng Diyos sa atin is yung katawan ng kanyang kaisa-isang anak na duguan at walang buhay para sa atin. The gift of the radical love of God through the bloody and the lifeless body of Jesus Christ. At iyan po ang tunay na meaning ng Christmas, na merong mga taong makasalanan, pero merong Diyos na sobrang mapagmahal na ibinigay niya si Jesus para maging katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. 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 So yun po ay perfect gift. Siya ay perfect gift sa sangkatauhan. Dahil yun nga ang talagang message ng Christmas, mga kapatid. Hindi lang po dahil sa mga palamuti, hindi lamang po dahil sa mga handaan, mga ham o queso de bola, kundi ang talagang totoong meaning ng Christmas ay siya na anak ng Diyos, ay naging anak ng tao upang tayo na mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. So talagang napakatindi, mga kapatid. Tama nga naman ang senior ni Brother Steele na talagang pinagpalit niya lahat ng karangyaan na kanyang na nasa langit. Mas pinili niya na ipanganak sa kung saan lang, sa malamig na bato, matigas na bagay. Pero upang ang layunin ng Diyos ay maisakatuparan
sa lahat po ng mga maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Kaya naman, yun po yung atin po ngayong ine-enjoy sa buhay po natin, yung pong tinatawag na pabor ng Diyos sa atin, na sa kabila ng lahat, sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, sa kabila na tayong makasalanan, sa kabila na tinalikuran natin siya, mas pinili nating magmahal ng iba, pero still, ganun pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Hanapin Kanya, kukunin Kanya at ibabalik Kanya muli sa Kanyang kawan upang patuloy na magpadama at patuloy niyang iparanas ang Kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. At kaya nga, Pastor, di ba, lagi nating sinasabi, hindi kompleto ang ating pangangaral kung ano ba talaga. Bakit ba may unang Pasko kung hindi rin natin ituturo ang misyon, dakilang misyon ng ating Panginoong Hesus Amen. dito sa lupa? At yun nga ang kanyang dakilang sakripisyo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At ang lahat ng ito, mula sa unang Pasko, sabi nga ni Brother Steele, mula sa unang first day niya dito sa lupa hanggang sa last day, ang dami niyang hirap, hindi yun basta nangyari para magkaroon lang ng palabas. May rason. May rason ang ating Panginoon para sa lahat ng ito. At ang rason ng lahat ng ito, ikaw at ako, na sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya, yung sinasabing good tidings of great joy, yan ang ating aabangan. Just believe. Sabi doon sa binasa ni Brother Steele, Luke 2:10, Amen. fear not, kundi expect those great tidings of great joy. Amen, amen. Kaya nga po, napakaganda ng ating pinag-aralan ngayong gabi. Sa totoo lang, tayo po ang pinakadahilan at unang dahilan kung bakit po tayo nagsa-celebrate ng Christmas. We are the reason for this season. Yes, Ikaw tayo na talaga. nakikinig ngayon, ikaw na nakaupo sa harapan ng iyong computer, ikaw na nasa loob ng iyong sasakyan at nagmamaneho ka, ikaw na nagluluto na nanay ngayon, tayong lahat, ang talagang dahilan kung bakit may Pasko. Kung At- bakit tayo nagdiriwang ng Christmas, dahil po yan sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kaya nga ang Christmas, hindi lang po ito selebrasyon ng kapanganakan ng Panginoon. Kasama po sa selebrasyon ng kapanganakan ng Panginoon, yung din pong pag-aalaala sa sukdulang hirap na ginawa niya Amen. doon sa krus sa bundok ng Yes. Kalbaryo. Na nag-alay siya ng buhay, kinalimutan niya lahat, Dahil hinubad niya ang sa'yo. kanyang pagka-Diyos, tinanggihan niya ang pinakamagaganda ng langit. Talagang halos nung panahon na yon, walang lugar para sa kanya. Sabi nga doon sa binasa natin kanina, walang lugar. Imagine niyo nga naman, naglalakad sila sa gitna ng lamig, dilim ng gabi. Walang tumanggap. Walang anumang room. Pag may kakatok sila, sasabihin, ay, wala nang bakante. Magtanong kayo sa kabila. So nakakalungkot. Imaginein mo nga naman, isang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Ipinanganak na nga siya doon. Tapos wala pa siyang matuluyan. So saan sila nag-spend ng overnight ng mga panahon na yun? Kaya nga po sa mga panahong ito, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig po sa ating program Hallelujah. #BBF, ang ating Panginoon po ay ginawa na niyang lahat, tinapos na niyang lahat. At kumakatok po sa inyong mga puso na ibubukas lang po natin ang ating mga puso at mananampalataya lahat po ng pinaghirapan ng ating Panginoong Hesus dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, dadanasin natin. Hindi pa siguro man natin nararanasan. Sabi nga ni Brother Steele, meron pang mga something na parang hindi yun yung ine-expect mo sa buhay mo. Pero God is good. God is good. At abangan lang natin, let's just expect for the best na manggagaling sa ating Panginoong Hesus. Amen. Huwag nawa tayong tumulad sa mga bantay panuluyan na nung kumatok ang pamilya, ay sinabi nilang wala nang bakante, Puno wala na. nang room. Na kumbaga sa panahon natin ngayon, mag-celebrate po tayong Christmas, maganda po yan, mabuti po yan. Bigyan po Kasi natin yan po talaga naman ang diwa ng Pasko, masaya eh. Kasi may pinanganak. Pero nawa, wag rin po natin kalimutan yung tunay na selebrasyon ng Pasko na mayroon pong ipinanganak na Mesiyas na dapat tayo magpuri, sumambat, magpasalamat dahil sa kaligtasan at katubusan na binigay po niya sa bawat isa po sa atin. Dahil po sa kanyang dakilang pagmamahal sa iyo at saka sa akin.
Kaya isang Paskong punong-puno ng pag-ibig po ng ating Panginoong Hesus ang sumainyo pong lahat na aming mga magiliw na tagapakinig, lalong-lalo na po sa lahat po ng ginagamit ng ating Panginoon para po sa pagpapatuloy ng programang ito. At yan, bago po kami bumati sa iba, nais namin pabatiin Amen. ang unika iha ni Ate Sol. Kaya po, mula po sa amin, sa BBF team, kami po ay malugod po na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Amen. God bless you all. Nawa po ang biyaya at pagpapala at ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay tunay po nating maranasan. Hindi lamang tuwing December 25, kundi sa araw-araw sa buhay natin. In the first place, araw-araw naman talaga Kapag nakikristo ay Pasko. ka, araw-araw ay Pasko. Amen. Kaya dapat araw-araw maging masaya, huwag tayong malungkot. So kahit na marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, tuloy-tuloy lang po tayo. Merry Christmas, mga kapatid. God bless you all. Alright, binabati po natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Parang Bagak. Dyan, binabati natin si Tita Sin, si Mami Helen, at si Kuya Pong at ang pamilya ni Tito Ming, si Tita Che, si Hiro, si Kent, si Shay, at si Zia. Muli po kaming nagpapasalamat sa lahat po ng ginamit ng Panginoon din sa pagstay po namin sa La Trinidad, Benguet at sa inyong napakainit na pagmamahal sa Zion Christian Fellowship at sa La Trinidad International Baptist Church at yung church po ni Pastor yung father ni Laika, yan, na nasa Tuba, Benguet. Salamat po sa mainit ninyong pagtanggap sa amin dyan sa La Trinidad, Benguet. At syempre, binabati din po natin ang Colnog family ng Bontoc Mountain Province, si Sir Mario, Ma'am Telma, Josh, Kiel, and Zam, at ang Dangilan family of Dalican Mountain Province, kay Sir Fred, kay si Sir Divine, kay Solomon, and kay Cara Grace. At ganun din po sa Laconsay family, kay Ate Jane, kay Kuya Bernard, kay Carlo, kay Riza, and kay John Burr. At ganun din po kay Saria. Yan, happy listening sa'yo, John. At syempre po, nagpapasalamat kami sa aming napaka-special guest tonight. Kay Brother Steele, syempre, at kay Sister Grace de Guzman. Ayan, ang unika iha ni Ate Sol. Ayan, salamat po. Maraming salamat po. We were blessed. Siyempre, binabati natin ang tatay natin, si Tatay Ed Santiago. Yan. At kay Nanay Evelyn Santiago din, binabati niya. Hey, batang people, wala ba kayong kamay? Tayong sayaw tayo. Hey, batang people, wala ba kayong kamay? Ayan, at nakakatuwa po dahil ang ating December 25 this year ay Sunday. Kaya magsama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon sa araw ng linggo, December 25. Inaanyayahan po namin kayo sa 3rd floor po ng SHP Building 2, Don Manuel Banson Avenue, sa taas po ng PS Bank at katapat po ng China Bank. Ayan, 9:30 po ang ating pong worship word celebration ng Blessed Beloved Favored Family Mission Ministries. Yan, see you there! At syempre, binabati po natin si Kuya Jen Revoluciano of Arizona, USA. Nakikinig po siya ngayon. At kay Kuya Ian De Leon of COBNHS. Hi, Jen! Merry Christmas! Hello and good evening to my anak, Ian De Leon. Excited to hear you. Indayong sayaw tayo. Hey, batang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, batang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, batang people. Ayan, muli
Muli ko pong binabati ang mga pabati po ni Ate Sol at ni Kuya Edmond Evangelista, ang Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sister Cora Yap, dealer of Salad Master. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sister Connie Masuecos. Mission team of TRCF, headed by Brother Boboy Yap. Music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sister Larry Mangera, with Brother Leo and Sister Marisa Suwan. Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nucal, EJ and Frances. Ganon din po, Josie Evangelista, Janet and Calvin Allen, Nucal family of Sacramento and Texas. Binabati rin po ni Ate Sol ang Magpantay family sa Munting Batangas, Konsihal Richard, Alice, Jeff, and Jam, Jimmy, Queen, Adrian, Kim, J, at Zed, Casey, and Kathy, Grace, Steele, Jack, Nika, Micah, Gio, Nanten, Abel Magpantay in Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck, Bong, Maye, and Arjo, Evangelista and Alzate family also in Munting Batangas, Mel, Chris, and Darwin Almario, Iya, and Yana, Valencia, Ate Annie, Abelia, and all CHO staff. Greetings from Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista. Ayun, binabati ko po unang-una si Kuya Steel at si Ate Grace ng Merry Christmas. Sino? Sino? At binabati ko si Dada, si Nanay Meli, si Tatay Romeo, si Gado, si Ate Richelle, si Kuya Undo, Ate Kangkang, at Kuya JR, At si Mama. Especially si Mama kong napakaganda. Yeah, Vilma Mendoza. Binabati ko po si Gleda, si Mami Gloria, si Rain at si Samson, at saka si happy birthday kay Kuya Jay. Mag-good evening po ako kay Ate Joy and kay Kuya Bernard Tuason ng Berzon at BRB. Salamat sa discount. Ayan, at hello din po kay Ate Mila Ongkinko at kay Aaron Ongkinko of Abukay. Yan, good evening po and Merry Christmas. At kay Bebot, kay Candy Kicho ng Orion. Yan, good evening po sa inyong lahat. At sa lahat ng kamag-anak ko dyan sa Parang, Baga Kanta Family. Yan, salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, #BBF, #blessed, beloved, and favored. Dito lang po yan sa ating sa Smile Radio 98.3 FM. Smile Radio. Lagi po nating ina-announce ang ating live streaming link. Kung kayo po may internet, kahit outside Bataan, makikita at maririnig niyo po kami. Palagi niyo pong subaybayan ang ating program dahil po sa program na ito, palagi po naming ipapahayag at hindi po kami mapapagod sabihin sa inyong mahal na mahal po tayo ng ating Daddy Lord. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi siya titigil, hindi siya mapapagod kahit sa panahong tumigil kang maniwalang minamahal ka niya. So, thank you everyone. Keep on listening to #BBF. Dahil sa #BBF, sigurado kang may nagmamahal sa'yo. Good evening everyone. Merry Christmas. Shalom, glory, and kara. Sayaw tayo.